Marami talagang nauusong sakit tuwing tag-ulan, apektado lalo yung mga lumulusong sa baha. Kaya naman po mga paalala ng ating resident morning doctor na si Doc Richard. Doc, eto na laging inaabangan to ng ating mga kapatid. Yes. Good morning, Maui. Good morning, Dimples. So isa nga sa mga dinadaing ng mga lumulusong o nagbababad sa baha ang alipunga o athlete's foot. O Doc, ano nga po ba yung alipunga para sa mga kapatid natin na minsan naguguluhan yung difference sa mga sakit at kung ano-ano mang sa skin na problem. So ano po yung alipunga? Okay, so ano nga ba ang alipunga? Ang medical term ng alipunga o athlete's foot ay Tinea pedis. So ito ay isang uri ng fungal infection na nagsisimula sa daliri ng paa. Okay, Doc, anong sanhi nun, nung alipunga? Okay, marami talagang sanhi ng alipunga. So unang-una, pwede dyan yung paglusong sa baha. Lalong-lalo na kapag kunwari ang suot mo ay sapatos, medyas, tapos kapag umahon ka, hindi mo agad hinugasan yung paa mo. So pangalawa, pagsusuot din ng mga basang medyas. Very common yan ngayon kasi nga tag-ulan. So hindi agad natutuyo yung mga damit. Pangatlo, pwede din yung paggamit ng sapatos o tuwalya ng iba. So meron din yung paglalakad ng nakapaa sa pampublikong lugar, kagaya ng mga locker at shower room. Okay. Doc, ito ba ay nakakahawa? Kasi kagaya niyan, kakabanggit mo lang, pag naglakad ka sa mga pampubliko, kunwari, nag-shower ka sa gym. Pwede yan, ano? Yes, pwede. Yung mga paliguan na pampubliko. So, ibig sabihin nun, nakakahawa galing sa ibang paa? Yes, nakakahawa talaga siya. Ito ay very contagious. So kapag na-expose ka, pwedeng lumabas yung mga sintomas mo after 4 to 10 days. Ganun katagal pa? Oo. Okay. Kasi yung mga lugar na ito, yung nabubuhay talaga sila sa mga warm and moist environment. Okay. So for example, ang isang pwedeng maging example ng ganun nga, let's say may nakapaa na may alipunga, tapos nandun din yung paa mo, doon ka rin naglakad, ganun kabilis, pwede mong makuha yun? Yes, very contagious talaga siya. Labis na nakakahawa ang alipunga. Okay, wow, grabe naman pala. Kaya never natin i-underestimate yung alipunga. Okay, Doc, ito naman. Kanina napag-usapan niyo yung mga sintomas, ano? Okay, ngayon naman, paano po natin siya mahihil or makukure? Paano siya mag-aagapan? Okay, so maaagapan yan gamit ang mga topical antifungals. So meron tayong mga over-the-counter na mga gamot gaya ng clotrimazole. Pero mas mainam na magpakonsulta muna tayo sa mga doktor para mas targeted talaga yung gamutan natin ng alipunga. Okay, since napapag-usapan na natin, Doc, kung ako, wala pa akong alipunga, paano ba ito maiiwasan? Okay, so maiiwasan natin ang alipunga. So unang-una, panatilihin nating tuyo at malinis ang ating mga paa. Pangalawa, regular po tayong magpalit ng ating medyas. Pangatlo, ugaliin pong magsuot ng tsinelas o sapatos sa mga pampublikong lugar. At eto, very important, huwag tayong makigamit ng sapatos o tuwalya ng ibang tao. Kasi pwede tayong mahawa kapag ginamit natin yung sapatos o tuwalya nila. At pag sinabi ibang tao, kahit pamilya mo yan. Kahit pamilya. Kasi ang nangyayari tuloy, shared din kayo ng alipungan ng pamilya mo kung iisang tuwalya ang ginagamit. Totoo yun, di ba? Exactly. Oo, di ba, Doc? Labis kasi talaga siyang nakakahawa. So, yung tuwalya mo ay sa'yo lang. Huwag mong ipahiram sa iba. Oo. Doc, buti nabanggit mo yun kasi milig din ako magpaa sa bahay. So ngayon, okay, mapapabili na ako ng maraming tsinelas. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc Richard Gadiaza. Thank you. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.